nagbigay ng buhay sa aking tatay. Kasi kung wala siya, siguro wala rin ako sa wala rin ako, wala rin ako dito. Pasalamat ako sa lahat ng kabutihan niya, sa lahat ng mga pangaral niya, sa lahat ng kasipagan niya, sa pamilya niya, sa mga kaapuhan niya, sa tanan-tanan kami, sa pagbulig niya, sa pagturo niya sa tanan ng mga tanan ng mga insakto nga pamatasan, sa tanan ng mga blessings na tinanggap niya at sinare niya sa pamilya namin at sa lahat. At tagaplangga din naman si Lola Papa kay isang buhay pa siya, grabe man ang pagpalangga niya sa amon. Napatagan mo naman na maski dungol kami, pero sila kautat ni Lola Mamang mag-akig sa amon, magpangaral, magtudlo, kanan. Mo lang na. Hindi isa naman balimutan. Kasi wala na sila Papa, ara mo sa tamang, sige po soon. Mga legacy niya, nila ni Lola Mamang. May action sa buhay na may dinetake away yung mga hindi kalooban ng Panginoon. Yun, yung mga ganito. Na nakikita naman natin na malaking blessing sa atin na tayong mga apo ay may ganitong lola at lolo. Compare natin sa ibang lola at lolo na mga lasinggero. Malaking blessing na rin na sila yung lola at lola natin. Papasalamat ako na kahit hindi ako lang sa lolo, yung opportunity na nawala si lola, nandito sa aming poder siya napunta. Pero ang totoo talagang nag-aalaga sa kanila ay si Pong at si Mama. The rest ng nasa bahay, sina Papa. Ang pag-aalaga ay hindi easy. Pero ano yun blessing in disguise. Ang lahat ng mga bagay na binibigay sa ating struggle. Kaya, nung nandito si Papa, kung may mga friction na mga nangyayari, kahit hanggang ngayon, isipin na lang natin na blessing in disguise. Kahit siya naman kasi may problema. At yung, kung titingin ka lang sa problema, hindi ka solution seeker, nandun ka lang. Pero, kapag solution seeker at yung sinisik talaga natin yung si Jesus, malalaman natin kung anong solution at ina-acknowledge natin kung na may hope tayo na ma-overcome. Yun. Nagpapasalamat din ako na almost 1 year, Mama, na nandito si Lolo. 3 years. 3 years. 3 years. Ouch. Ayun, masaya kami na nakapiling natin si Lolo na pagdadating ako dito, galing sa trabaho, parang welcome na welcome ako. Kaya ganun, tapos, kamusta na po, ganun. Parang yung bigat ng nararamdaman mo sa trabaho, yung halimbawa, kung rejected ka man sa trabaho, dito, belong ka sa pamilya. Wala na. Yung mga kaibigan, nandyan lang. Pero ang pamilya, sila talaga yung kakabili mo sa buhay. Yun siguro. Nagpapasalamat din ako na sila ang way na nakilala ko din si Jesus Christ. Dahil si Mama, isa nilang instrumento, isa nilang
bunga. Ayun. Yun lang po. Thank you. Naguna lang si ang kapatid si nanay sa akin. Doon siya sa heaven. Sunod din tayo doon sa kanya. So, aking awitin, it is well with my soul. Looking along, feeling His goodness, nothing is wrong. Everybody, this is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. May I request? Yata po, si Papang nandito sa aming church. Nakasama po namin siya tuwing Wednesday. Pag nag-prayer meeting kami, lagi po siyang present. Tapos, every Sunday, nandun po ang ngipin sa kanyang mukha lagi. At nung time pong siya namatay, kilala po nila ako na takot ako sa patay. Kahit po sinong namatay, hindi ko po talaga tinitingnan sa kabako na gano'n. Hindi ako nalapit. Kasi pagpikit ko po, pag nakauwi ako sa bahay, parang nakikita ko yung patay. Pero nung si Papang po namatay nung 15, ay galing po kami sa tindahan. Nagtawag po si Ma'am Bernaldez na wala na si Papa. Hindi ko pa nailalapag yung bag ko doon. Tatakbo na kami din eh. Sabi ko, nasaan po si Papa? Andun pala siya sa umba-umba niyang upuan. Pero hindi ako natakot sa kanya. Binuksan namin yung kumot na nakatakot sa kanya. Kasi nawakan ko yung katawan niya. Sabi ko, mainit pa si Papa. Sabi ko, baka sa isip ko lang, parang buhay pa siya kasi mainit pa po. Isang oras pa lang yun ang namamatay siya. Tapos, nung mag-8 na po, nilapitan ko ulit siya dyan, nakahiga na siya dyan. Hinawakan ko yung paa niya. Sabi ko, ate, matigas na si Papang, malamig na siya. Pero sa puso at isip ko po, maraming patay na nakadaan na hindi ko na gano'n. Sabi ko, bakit kayo hindi ako natatakot kay Papang? Siguro, dahil po nung
araw-araw namin siya nakakasama. Parang ang bait-bait niya sa amin. Ang bait-bait ng pakiramdam ko sa kanya. Kasi po, talagang napakabait ni Papa. Pagka uwian na kami ng Sunday o kaya Wednesday, pagpupumustahin namin siya, "Pa, kumusta?" "Ayun man," yun ang kanya laging sagot. Tapos sabayan niya pa ng ngiti. Tapos yayapusin namin. Parang gaan-gaan sa loob niya na kasama namin siya. Pero ngayon pong wala na si Papa, maninibago po siguro kami dahil wala na yung matandang nakaupo dyan sa may tabi namin. Pero nagpapasalamat po kami sa Panginoon kasi nakapahinga na siya. Hindi niya na mararanasan yung sakit, mga nararamdaman niya. Ang lagi niyang prayer request pag prayer meeting namin, bigyan pa siya ng mahabang buhay at bigyan pa siya ng kalakasan. Pero hanggang doon na lang yata po ang binigay ng Panginoon sa kanya para siya makapahinga na din. Yun po ay kasi po ang aking tatay ay masyadong matapang. Kaya naramdaman ko kay Papa mabait siya sa amin. Kahit sino, kahit hindi niya kami anak. Nandun po yung pagmamahal niya sa mga taong nakakasalamuhan. Kaya yun po ang pinakasalamatan ko kahit ilang years lang kami nagkakasama. Nandun po talaga yung hindi ko pa nakita si Papa na nagalit. Bawat dating namin dito sa church, makikita mo lang yung pagsalubong niya sa amin na nakangiti agad siya, nakaganyan agad ang kamay niya. Pero salamat na din sa buhay ni Papa na kahit na siya matanda na, hindi talaga siya lumilipan o hindi siya umaalis basta may gawain si church. Lagi po namin siyang kasama. Maraming salamat po. Okay, maraming salamat, Telina. Bago po i-flashback mamaya dyan yung